My beloved co-preacher, beloved Chris Kaluwing. Sama-sama po tayo magkaisa manalangin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dakila po namin Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Sa unat dalangin po na aming minamahal at kalagalan, beloved, dearly beloved, honorable, beloved evangelist, will destroy on beloved and loving God, O Diyos. Narito po kami muli, mahal Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita, mahal Panginoon. Muling taos puso, nagpapakumbaba, mahal Panginoon. Mingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang namin, O Diyos. Patawarin mo po kami, O Diyos, lalo na balik ko sa ganakin. Walang magagawa, di mapukarapat dapat, mahal Panginoon. Kabagan mo lang mapadaluyan ng biyaya at pagpapala sa pakinig ng lahat ng minamahal na mga kapatiran at misang pa, mahal Panginoon, namin sama-sama sinasaway sa unang dalangin namin, beloved, beloved, and pastor, ang lahat ng uri ng hadlang gawa ng kaaway, all demons of hindrances and belief destruction, cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. You guys, praise, glory, and honor belong Heavenly Father, loving God. Hallelujah. Praise the Lord. And I give double honor and respect to the beloved and honorable beloved evangelists who will destroy the matter and the loving God, and we always remember, cherish, and teaching the beloved and honorable beloved St. Pastor in Isang Meta to all our beloved children. Praise God. Sa inyo pong lahat, magandang hapon po, mga minamahal, pagpalain po kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging ating minamahal na mga bisita. Praise God. Welcome po sa pananagawain ito ng The Jesus Miracle Crusade. Praise God. Hallelujah. At tayo po ay sama-sama pong magbubukas ng ating po mga banal na kasulatan. Dito po tayo, mga minamahal, praise God, sa aklat po ng unang Pedro, kapitulo po ay 4, talatay 12 hanggang 16. Pakinggan po natin, mga minamahal, praise God, ang mga banal na salita na ating pong pag-aaralan. Praise God, hallelujah. Ayon po sa unang Pedro, dito sa 4, talatang 12, tuloy ang basa sa 16. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang mga nangyayaring sa inyo ay di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga gagalak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit huwag magbata ang sinuman sa inyo na gaya ng mamamatay tao, o magnanakaw, o mga gawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao ay nagbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. Amen. Praise God. Everybody shout, praise the Lord. Praise God. Ang text po natin, mga minamahal, unexpected trials. Dumarating ang mga pagsubok, praise God, ang mga trials sa buhay na hindi natin inaasahan o biglaan, mga minamahal, na may mga bagay na pangyayari sa buhay natin. Tulad po, mga minamahal, praise God, ng mga karamdaman na hindi naman natin in-expect, mga minamahal, na napakalusog natin. Biglang dumarating na tayo, nagkakaroon ng karamdaman. O yung mga minamahal, yung ating buhay, nagkaroon tayo ng magandang trabaho, bigla tayo nawala ng trabaho. Praise God. Hallelujah. Kung minsan na tayo po ay sagana, biglang tayo ay nawalan, mga minamahal. Praise God. Kaya yung mga bagay na yan, mga minamahal, unexpected trials na dumarating sa ating buhay, sabi naman na nakasulatan, mga minamahal, praise God, kung dumating man ang mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo subukin, nang wari ang nangyayari sa inyo, di karaniwang bagay. Praise God. Dumarating po yan. Magsabi ngayon, ma'am, mga bagay na hindi natin na naakala na talagang mabibigla tayo. Praise God. Hallelujah. Tulad po ng mga nangyayari sa atin. Alam ko may mga iran sa atin. Tulad kahapon, mga minamahal, naglilinis ang inyong panglingkod. Praise God. Sa aming paglilinis, dahil nga inisip ko, baka mapansin kami ng mga kapatiran. Yung nakikita yung aming kusina ay napakadumi. Napakaraming kalat. Kaya naisip ko, mga minamahal, ay maglinis. Habang sa aking paglilinis, ay hindi namin inaasahan, meron palang ahas doon sa ilalim. At sa aking paglilinis ay talaga namang nabigla kami. Kaya dumarating, mga minamahal, praise God, ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Magsabi ngayon, ma'am, praise God, wala ka naman ginagawa,
bigla ka na lang nakatanggap ng, nakareceive ka na ikaw ay napagalitan, na ikaw ay na-report. Pero yung mga bagay na yan, mga minamahal, ito yung tinutukoy ng banal na kasulatan, unexpected trials sa buhay natin, mga minamahal. Kaya ang sabi, praise God, pangkaraniwang bagay, praise God, kundi kayo'y magalak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay magalak kayo ng malabis na galak. Everybody shout, praise the Lord. Ay imbis na magdamdam, magtampo, mga minamahal, maghininakit, praise God, hallelujah. Kailangan natin unawaing maigi, mga minamahal, bilang mananampalataya na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bagay na dumarating sa atin ay may plano, may magandang layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi basta dumating yon, mga minamahal. Bagamat masakit, pero kailangan nating tanggapin. Magsabi ngayon, ma'am, hindi kayo nagkakaintindihan. Bilang sa pamilya, sa inyong tahanan, mga minamahal, napaka-smooth, napakapayapa, pero bigla na lang nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Praise God, hallelujah. Imbis na maprovoka, imbis na magalit ka, ang gagawin mo ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hingin ang patnubay at gabay ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi, mga minamahal, sa 15, praise God, hallelujah. Ngunit huwag magbabata ang sino man sa inyo ng gaya ng mamamatay tao. Ibig sabihin, mga minamahal, praise God, hindi na tayo sanlibutan o galing sanlibutan. Tayo yung mga Kristiyano na pinagpala na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dumating man ang mga bagay na yan, mga minamahal, praise God, hallelujah, ipinapaunawa sa atin ng mahal na Panginoon sa mga oras na ito. Kung mayroon man unexpected trials na dumating sa atin, wala tayong ibang maaasahan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi yung ating sariling katwiran. Magsabi ngayon, yung galit, poot, hininakit, sama ng loob, mga minamahal. Praise God. Laging umiiral. Praise God. Karamay tayo sa hirap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sabi nga dyan, mga minamahal, praise God, hallelujah, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian ay nananahan sa atin. Iyon yung pinakamaganda. Noon, pag napintasan ka ng iyong kapitbahay, o kaya hindi ka nagawa ng agrabyado ka ng iyong kapitbahay o kaibigan, o ano pa man, mga minamahal, grabe ang galit, ang umiiral. Grabe, sama ng loob, talagang hininakit, talagang umiiral, ngipin sa ngipin. Pero ngayon, mga minamahal, praise God, dahil nasa atin na ang Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang umiiral, praise God, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Imbis na magtampo, imbis na magdandam, praise God, lalong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise God, ito yung nakakalimutan ng karamihan. Yung nakarinig ka ng hindi maganda, napagsabihan ka ng hindi maganda, nakarinig ka ng hindi maganda sa iyong kapatid, na nanggaling pa sa kabilang ibayo. Praise God. Nagdarandam, nagtatampo, hindi na dumadalo. Hindi dapat ganon. Magsabi ngayon, ma'am, dapat lalo mong ipakita, ikaw ay isang Kristiyanong pinananahanan ng Espiritu Santo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imbis na magininakit, imbis na magdanda, magsama ng loob, ang nandyan ay pag-ibig, ang kapurihan at kaluwalhatian ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise God, imbis na magalit, dulot gapon, mga minamahal, kung saan na lang tapon ng tapon. Praise God. Bagamat lagi natin iniisip, ito'y church, iglesia ng mahal na Panginoon. Hindi kung saan tapon ng tapon, kalat ng kalat. Gusto man nating i-maintain, kaya lang madami tayong kasama. Marami tayong, hindi lahat talaga pure. Pero wala tayong magagawa. Kailangan talaga nating batain yun. Kailangan talaga nating tanggapin yun. Magsabi ngayon, ma'am, baka makita nyo, mapansin nyo, akala ko worker yun. Bakit nagpuputo seko? Akala ko worker yun. Bakit nang uumbag? Akala ko worker yun. Bakit hindi nagpupuri? Eh dapat, mga minamahal, praise God, akala ko elders yun.
Laging nandun nakatambay, kain ng kain. Dapat mga minamahal, lalawakan natin ang pangunawa. Everybody shout, praise the Lord. Lagi ang mahal na Panginoon, magsabing amen. Kaya sabi naman na nakasulatan, mga minamahal, huwag nating titignan ang mga bagay na yan, kundi titignan natin lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung dumarating man yan, mga minamahal, praise God, imbis na ikaw ay magmormor, imbis na ikaw ay magdanda, masaktan, magkaroon ka ng mga katanungan, praise God, lagi mo tatanggapin ang talatang ito. All things work together for good to them that the love of God. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. May layunin, katulad nung nangyari kahapon. Bakit madaming kalat? Yun pala, pinaglilinis ako ng mahal ng Panginoon. Pinaglilinis ako. Kaya yung pakiramdam ko parang akong pinadel. Isipin nyo, umulan. Naglagay kami dyan ng grabing tulo ng aming kusina. Naglagyan namin ng yero, naglagay kami ng mga pantapal, buglagasin. Tapos nakita ko yung mga ilalim, ang daming plywood. Kasi nga nasa isip ko, napapanood ko sa YouTube, yung mga ahas ay nananahan sa mga tambak-tambak. Kaya naisip ko, linisin lahat sa dami ng plywood. Hinabot kami ng buong maghapon. At hindi natapos. Nakita ko yung mga halaman namin, walang direksyon, walang kaayusan. Kaya, imbis na magtampo ko sa bilapit ko, inayos ko na lang. Inayos ko na lang maigi yung mga halaman. Talagang tinransfer ko, inilagay ko sa maayos. Parang makita namang yung ganda ng arrangement ng halaman. Hindi rumble-rumble. Kailangan maayos. Pero yung suffering ng physical ko, grabe. Suffering, mga minamahal, akala ko hindi ako makakatayo. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Imbis na magalit ka, purihin mo, luwalatiin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi kinakailangan magbatatay ng tulad ng masama, mga minamahal, na magalit ka, pot ang umiiral. Ang kailangan sa bawat isa sa atin, dahil tayo may Espiritu na ng ating pinakamamahal na Panginoon, nananahan na sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, pag-ibig. Magsabing amen. Praise God. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Magsabing amen. Praise God. Isa puso po natin yan, pag-ibig at pagmamahal. Praise God. Iyan ang kagandahan ng isang Kristiyano. Imbis na may karandaman ka, hindi mo inaasahan. Hindi naman natin ginusto magkaroon tayo ng karandaman. Pero may layunin ng Diyos. Bakit nagkaroon ka ng karandaman? Para pagalingin ka niya. Para gawan ka ng dakilang himala ng ating pinakamamahal para makilala mo siya ng lubusan dito sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na mayroon palang tunay na Diyos. Kung hindi dahil sa iyong karamdaman, hindi mo pa pala makikilala ang ating mahal na Panginoon. At ngayon, makikilala mo na siya ng lubusan dahil pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang purpose kung bakit mayroon kang karamdaman. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Naunawaan po natin, magsabing amen. Bakit may mga tayo nagkaroon ng mga problema tulad ng napakinggan natin, yung mga mahal natin sa buhay. Masakit man, bakit bigla silang nawala? Pero kailangan nating tanggapin yon. Magsabing amen. Yung dating buhay mo ay napakaganda, napakayaman, ang dami mong pera, pero biglang naglaho yon. Pero dapat mo pa rin pasalamatan. Luwalatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May layunin pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. 1 Pedro 1:7. Praise God. Hallelujah. Sa aklat ng 1 Pedro 1:7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri, sa ikaluluhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Amen. Yan ang layunin kung bakit tayo dumaranas ng pagsubok para lalo tayong dalisayin ang ating pinakamamahal na Panginoon upang maging karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag nalagpasan mo yan, ibig sabihin, praise God, nag-grow ka sa iyong pananampalataya.
Ibig sabihin, pag talagang dumating sa buhay mo yan, praise God, hallelujah, nalagpasan mo yan, sabi diyan, praise God, ikaw ay tulad ng isang gintong dinadalisay ng ating pinakamamalapanon para lalo pang magamit ng ating dakilang Diyos. Magsabi ngayon, ma'am, hindi nagtatampo, hindi nagdarandam. Magsabi ngayon, ma'am, hallelujah. Yan pala ang layunin. Kaya yung pagsubok na yan, pasalamatan niyo ang mahal na Panginoon. Makakapalakpak pa tayo sa mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Lord, thank you sa pagsubok na ito. Hallelujah. Dito pala tatatag ang aking pananampalataya. Dito pala maranasan ko ang tatag ng aking paglilingkod sa iyo. Dahil pag isang Kristyano, konting pagsubok lang, sumusuko na at tumatalikod na, ibig sabihin, hindi ka pa karapat-dapat sa kariyan ng langit. Kung gusto mo ng langit, praise God, yung mga pagsubok na yan, bilang aspekto tayo sa buhay natin, kailangan nating tanggapin ng maluwag sa ating kalooban, mga minamahal. Kailangan nating pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating isipin, praise God, yung mga bagay-bagay na tulad ng isang taong sanlibutan, tulad natin noon. Noon tayo mga minamahal, praise God, iba ang katwiran natin. Katwiran natin, makatwirang makasanlibutan. Wala pang Kristo sa puso. Pag talagang naaagrabyado, lagot ka. Diba? Lagot ka sa akin. Bebeltahan kita. Pero ngayon, hindi na. Ang mahal na Panginoon na. Sinasabi natin, bahala na ang mahal na Panginoon. Magsabi ngayon, man, ganyan ang katwiran ng Kristyano. Bahala na ang mahal na Panginoon. Mananalangin ako, magpupuri ako, maglilingkod ako sa harapan. Hindi ako magpapa-apekto. Dahil ang buhay na ito ay pinananahanan na ng mahal na Panginoon. Ganong ka-importante ang buhay natin na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kahit ano yung mga nababasa niyong message niyan, huwag kayong basta-basta. Kailangan prayer talaga. Prayer talaga. Kasi pag talagang walang prayer, magiging negatibo ang iyong kaisipan, ang iyong damdamin, magiging emosyon masyado. Kaya kailangan talaga prayer, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kasunod na talata na ang sabi, mga minamahal, sa 2 Korinto 1:4, para tayong lahat ay maging isang magandang halimbawa pa sa mga kapatid natin sa mananampalataya sa mahal na Panginoon. Dito sa aklat ng 2 Korinto, ang kabanata ay 1 at ang talata ay 4. Na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa mamamagitan ng pag-aliw na inaaliw din sa atin ng Diyos. Praise God! Everybody shout, praise the Lord! Tayo ang maging instrumento. Praise God. Yan pala ay napakagandang isang halimbawa, praise God, para sa atin at maging sa ating mga kapatid na gagamitin tayo ng malapanan, ma-encourage natin sila, kapatid, mahal na kapatid. Yung problema mo na yan, yung pagsubok mo na yan, baliwala yan sa nararanasan ko. Gagamitin ka ng mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo po pala ang gagamitin para i-comfort yung mga kapatid natin na nakakaranas ng mga pagsubok. Magsabi ng amen. Yung pala ang way nun, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Magpatuloy lang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise God. Huwag mong tignan ang mga bagay na yan. Magsabi ng amen. Yung mga kapatid natin na nakakaranas ng mga trial sa buhay, talagang expected nila, mga minamahal, kayo ang gamitin, tayo ang gamitin, bawat isa sa atin ang gamitin. Magpalakasan tayo, mga minamahal. Alam ko lahat ng bagay na dumarating ang expected trial sa buhay natin, material, pinansyal, physical man, mga minamahal, hallelujah. Lahat ng yan ay may magandang plano at layunin ng ating dakilang Diyos, hindi upang tayo ay mapahamak. Sabi nga ng Friday, mga minamahal, nais ng mahal na Panginoon, bigyan niya tayo ng magandang wakas ng buhay. Hindi tayo mapapahamak. Iyan ang pakatatandaan natin. Walang Kristiyano na mapapahamak na naglilingkod sa mahal na Panginoon.
Praise God. Yan po ang pawang katotohanan. Hanggat tayo ay nananampalataya sa mahal na Panginoon, walang Kristiyanong mapapahamak. Praise God. Kung tayo ay susunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Unang Pedro 5:10, mga minamahal. Unang Pedro 5:10. Ayan po sa aklat ng unang Pedro, dito sa 5, talatang Gs. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang papasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, magpapatatag, magpapatibay, magpapasakdal ng ating pananampalataya. Ang mga pagsubok na yan, mga minamahal, dyan ka pala titibay, dyan ka pala tatatag, mga minamahal, pag ikaw ay nakakaranas ng pagsubok. Praise God. Hallelujah. Kaya huwag niyong katatakutan ng pagsubok. Magsabi ng amen. Praise God. Bagamat hindi natin hinihingi yan, pero dumarating talaga yan para subukin tayo ng mahal na Panginoon. Praise God. Kung pag walang pagsubok, mga minamahal, parang napaka-normal lang ng buhay. Tila parang hindi mo mapil, mga minamahal. Praise God. Ang pagiging isang tunay na Kristiyano. Pero kapag nandyan na yung mga pagsubok na yan, huwag daw kayong magtaka, mga minamahal, kundi pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay sinusubok, may magandang layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po pala ang purpose ng mahal na Panginoon, para tayo ay lalong maging matibay yung matatag sa pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Alam ko po marami sa atin ang nakakaranas ng mga unexpected trials, lalo na po sa mga financial. Magsabi ng amen. Sa mga physical natin, yung mga karamdaman na yan. Praise God. Tulad ng beloved ko, Preacher Brother Ray, na talagang kanyang major testimony, mga minamahal, yung talagang siya ay nagkaroon ng lung cancer, mga minamahal. Ating beloved Brother, lung cancer, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Pero lahat pala na yan, naging isang buhay na patotoo sa banal na gawain ito, mga minamahal, na dito itatayo ka, luluwalhatiin mo ang mahal na Panginoon. I-encourage mo yung mga kapatiran na may mga karamdaman, na huwag kayong matakot, huwag kayong malupaypay. May Diyos na buhay na magpapagaling sa inyong mga karamdaman. Hallelujah. Dahil karinig, tulad namin kayo na may mga karamdaman, may mga problema. Praise God. Hallelujah. Isang araw, lahat ng iyan ay nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi mga minamahal, praise God, huwag tayong matakot, huwag tayong malupaypay sa mga bagay na yan. Kundi bagkus mga minamahal, ang gawin natin, praise God, hallelujah, pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. After ng mga trials na yan, ng mga pagsubok na yan, kahirapan, kawalan na dumarating sa buhay natin, praise God, hallelujah, kung tayo man ay nakakaranas mga minamahal, hallelujah, iba't ibang uri. Alam po po, iba-iba ang uri ng mga trials ang dumarating sa atin. Praise God, sa pamilya, sa mga kamag-anak natin, sa mga loved ones natin, sa ating kapatid, mga minamahal, lahat ng iyan. Praise God, hallelujah, nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng iyan, malalagpasan po natin yan. Sabi nga, behind the there's a blessing. Hindi lagi mananatili yan. Magsabi nga, amen. Tandaan nyo, hindi tayo itinalaga ng Diyos para maghirap. Hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa mga sakit, sa mga problema, sa mga pagsubok. Hindi tayo inilagay siya ng mahal na Panginoon. Instrumento lamang yan ng mahal na Panginoon para tumatag, tumibay ang ating pananampalataya at tayo ay gamitin ang ating mahal na Panginoon bilang isang buhay na patotoo sa banal na ministeryong ito na ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon ay kikilos sa ating buhay. Purihin ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Gagamitin kayo ng mahal na Panginoon. Kayong lahat, maging mga baguhan na yan, yung mga problema nyo na yan, yung mga karamdaman nyo na yan, yung mga kahirapan nyo na yan, lahat ng yan ay magiging isang buhay na patotoo sa banal na gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tulad ng napakinggan nyo, ilang buwang nakaratay sa karamdaman na halos inaalalayan na lamang, hindi nakakatayo. Pero ngayon, napakinggan natin, isang buhay na patotoo. Hallelujah. Hinihahayag niya
na ang Diyos ay totoo at buhay at makapangyarihan. Hallelujah. Kaya lahat ng bagay na yan, yung mga nawala sa atin, mga minamahal, ibabalik yan ng mahal panahon. Gagawin niyang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Yan ang purpose ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga trials na yan sa buhay natin, gagawin niyang pagpapala ng mahal na Panginoon. Magsabi ngayon, ma'am, lahat naniniwala ba kayo, mga minamahal? Lahat ng mga problema, pagsubok niya, kahirapan, kawalan na dumarating sa atin, unexpected trials, lahat ng iyan ay gagawing himala ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya lahat tayo ay may kanya-kanyang buhay na patotoo. Magsabi ngayon, amen? Buhay na patotoo. Hindi ka magiging isang tunay na Kristiyano kung hindi mo mararanasan, praise God, ang dakilang himala ng mahal na Panginoon. Sa unexpected trials, tulad po na nangyari sa hindi ko na mabilang yung mga bagay-bagay na pangyayari na talagang hindi pangkaraniwan. Tulad po mga minamahal, praise God, na simula pa lamang mga minamahal kami ng beloved ko sa lugar ng iba Sambales. Wala kaming 40,000 para manganak siya ng normal, mga minamahal. Dahil CS siya, mga minamahal, ang bata ay baliktad, mga minamahal. Hindi mailaluwal ng maayos ang bata. Kailangan cesarean. Pero sabi ng doktor, kailangan mo 40,000. Saan kami kukuha ng 40,000, mga minamahal? Hallelujah. Kaya sabi ko nga talaga sa mga oras na ito, wala kaming ibang maas kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Unexpected trials, hindi natin inaasahan yon. Pero nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, gagawin niyang dakilang himala ang mga pagsubok na yan sa ating buhay. Kaya magpatuloy lamang po tayo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ni Job, mga minamahal, lahat ng nawala kay Job, ang kanyang mga loved ones, kanyang pamilya, kanyang mga ari-arian, ang mga karamdaman, lahat ng mga problemang matinding dumating sa buhay ni Job na hindi niya inaasahan, lahat ng iyon ay ibinalik ng makalibong beses ng ating pinakamamahal na Panginoon. Muling pinasagana si Job ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ikaw man ay dating mayaman na naghirap, ibabalik yan ng mahal na Panginoon. Kung ikaw man ay may karamdaman, ibabalik yan ng mahal na Panginoon. Malusog at malakas na physical mo, mga minamahal. Hallelujah. Lahat ng bagay na yan ay kayang ibalik ng mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sabi ng last verse natin, Job, Kapitulo 42, Gs hanggang 12, umanda po ang ating mga beloved, mga wheat and beloved instrumentalists. Praise the Lord. Sa aklat ng Job, 42, Gs hanggang 12. At inilis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kanyang idinalangin, ang kanyang mga kaibigan, at binigyan ng Panginoon si Job na makalawa ang higit ng dami ng kanyang tinatangkilik niya ng dati. Sa 11, na magkagayon, nagsiparoon ng kanyang lahat ng niyang mga kaibigan na lalaki at babae, at lahat ng naging kakilala niya nung una, at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay, at nakidamdam sa kanya, at inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaan na pinasapit sa kanya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kanya ng isang putol ng salapi, at bawat isay ng isang singsing na ginto. Sa 12, sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job, na higit sa kanyang pasimula. At siya ay nagkaroon ng 14,000 tupa, at 6,000 kamelyo, at 1,000 tuwang na baka, at 1,000 asnong babae. Amen. Praise God. Behind the third, there's a blessing. Lahat ng nawala kay Job ay ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, praise the Lord, manatili lamang po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Imbis na magtampo, imbis na magdandam, hallelujah, lalo tayo magpakumbaba, lalo tayo magsumamo sa mahal na Panginoon, lalo tayo dumalo ng dumalo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Mararamdaman mo lahat ng bagay na nawala sa iyo, ibabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ikit pa dyan ang ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang pagpapalang tinanggap ni Job sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging
tayo lahat. Simula lamang po yan, mga minamahal. Kung ikaw may karamdaman sa mga oras na ito at darating ang panahon, pagagalingin ka ng malapang na sa mga baguhan o naman ang inyong mga karamdaman. Praise God, yan lang ang way para makilala mo ng lubusan ang ating pinakamamahal na Panginoon, na mayroon palang Diyos na mapagpala at mahabagin, na nagpapagaling ng karamdaman sa banal na ministeryong ito. Katulad nyo rin kami noon, mga minamahal, na naghihirap sa buhay. Pero ngayon, nandito na kami. Pinagpala na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dating walang kapayapaan, binigyan ng kapayapaan. Dating buhay na walang direksyon, binigyan ng taos na buhay ng ating mahal na Panginoon. Binago ng mahal na Panginoon ang aming mga buhay. Dating mga dragatik, dating mga lasinggero, dating mga babero, dating nasa lusak ng kasalanan, dito'y pinagpala na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sama-sama po ating awitan. Papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo ang Diyos natin, mga minamahal. Pagpapalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos, higit sa lahat, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Habang inaanyayahan po natin yung mga baguhan, tumanggap po kayo at pumungo po kayo sa harapan, mga minamahal. At narito po ang ating beloved co-preacher, beloved Brother Ray. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. God bless you po sa ating mahal na mga rad sa pinagpalang mensahe ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, biglang dumarating ang pagsubok, mga minamahal, na hindi natin inaasahan, ngunit lahat ng yan ay may layunin ng ating dakilang Diyos. Hindi para tayo panghinaan, mawala sa paglilingkod sa Diyos, kundi para makita natin lalo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ang pagkilos ng kamay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya tayo umawit magpuri sa ating dakilang Diyos. Unexpected trials. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag tayong magdamdam sa pagsubok ng may kapal. Nasa isip lamang ang karuhaan. Minsan pa, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. O wag tayong magdamdam sa pagsubok ng may kapal, sa pagsubok ng may kapal. Nasa isip lamang, amen. Nasa isip lamang ang karuhaan. Kung ang buhay mo ay duka, kung ang buhay mo ay dugha, at palagi ng may dusa, may ligaya rin darating. Amen, hallelujah. Kay Kristo magmumula, kay Kristo magmumula. Huwag tayong magdamdam, amen. Huwag tayong magdamdam sa pagsubok ng may kapal. Sa pagsubok, sinusubukan tayo, dumarating ang biglang pagsubok sa atin, mga minamahal. Ating itong tanggapin at patuloy tayong manampalataya, manalig sa Diyos. Makikita natin ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Puso natin
pagsubok, amen. Yes, hallelujah. Bulay-bulayin natin ang banal na salita ng ating dakilang Diyos na ating napakinggan. Huwag tayong magdadamdam, mga minamahal. Huwag tayong mag-question. Hallelujah, tanggapin natin ang buong, hallelujah, magpapagubaba, hallelujah. Hallelujah. Oh, wag tayong magdamdam sa pagsubok ng may kapal. Sa isip lamang ang karuan. Second stanza, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Ang buhay ngayong gabi. Praise the Lord, hallelujah. At ito ay sadya lamang. May liwanag ting lilitaw, may liwanag ting lilitaw. Sa bukang liwayway, sa bukang liwayway, huwag tayong yes, hallelujah. May pagsubok ka ngayong nararanasan, mga minamahal. Sa karamdaman, sa problema, sa pag-uusig, sa kawalan. Patuloy ka lang manalig sa mahal na Panginoon. Manampalataya sa Diyos. Hindi ka pamamayaan ng mahal na Panginoon. Nandiyan ang kamay ng Diyos. Hallelujah, upang ikay alalayan. Damdam sa pagsubok ng may kapal. Hallelujah. Nasa isip lamang. Pagpuri tayo sa mahal ng Panginoon, mga minamahal. Manalangin tayo sa ating dakilang Diyos. Idulog natin sa lahat sa mahal ng Panginoon, mga minamahal. Huwag tayo unexpected trial sa ating buhay. Hallelujah. Subok ng may kapal. Nasa isip lamang ang karukaan. Ang karukaan. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka ng ilang Diyos. Huwag tayong magdamdam. Oh, huwag tayong magdamdam sa pagsubok ng may kapal. May pagsubok ka ngayon. Hallelujah. O nasa isip lamang ang karuan. Purihin ang ating mahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Napakagandang mensahe ng ating dakilang Diyos sa bawat isa. Na kung minsan, mga minamahal, dumarating yung unexpected trials, hindi natin inaasahan. Na minsan, mga minamahal, nagtatanong tayo kung bakit natin ito nararanasan. Pero may layunin ang ating dakilang Diyos. Walang binigay na pagsubok sa iyo ang ating mahal na Panginoon na hindi natin malalagpasan. Sabi nga ng Biblia, John 13:7, sumagot si Jesus at kanyang sinabi, ang ginagawa ko'y hindi mo nalalaman ngayon, datapat mauunawaan mo pagkatapos. Amen? Minsan naranasan natin grabing pagsubok sa atin, karamdaman, problema, pang-usig, kawalan, mga minamahal. Pero sa unang dalangin, mga pastor, sa pagtitiwala natin sa Diyos, may layunin palang, mga Panginoon, mapapagtagumpayan natin, malalagpasan natin, at tayo magpapasalamat. Napakabuti pala ng ating dakilang Diyos. May layunin pala bakit dumating sa atin ito. Hallelujah. Tandaan po natin, mga minamahal, unexpected trials. Ang kasunod nito, unexpected blessing.
Behind the tears, there is a blessing, mga minamahal. Behind the tears, there is a blessing. Hallelujah. Kaya sa atin, mga minamahal, kung may kasabihan, obey first before you complain. Sa Kristiyano, obey first but not complain. Dahil alam natin, lahat ng nangyayari sa ating buhay, may layunin ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka mapapasama, hindi ka mapapahamak kapag ang Diyos ang nagplano sa buhay mo. Laging tagumpay, laging may pag-iingat, mayroong, hallelujah, tagumpay na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayo magdadamdam, mga minamahal. Always pray. Hallelujah. Lagi tayo magpasalamat sa mahal ng Panginoon. Na katulad nating kapatiran, lagi siyang nasa pagsubok. Salamat, mahal ng Panginoon. Dahil dito, patuloy akong nananalangin. Patuloy akong nag-aayuno. Lalo akong nagkukumapit sa iyo. Lalo akong nananalig sa iyo. Lalo akong umiiyak sa iyo. Ramdam niya ang mahal na Panginoon, napakalapit sa Kanya. Sabi ng ating pinabing mamatir, pag wala kang pagsubok, matakot ka na. Hallelujah, hindi mo maramdaman, pero nalalamig ka na, malayo ka na sa mahal na Panginoon. Kaya magpasalamat tayo minsan pa. Huwag tayong magdam. Itaas natin ang ating mga kamay sa mga nakakaranas ngayon. Bakit may unexpected trials ka? Sinusubok ka lang, pinapatatag ka lang ng mahal ng Panginoon. Hallelujah, gusto ng Diyos, lumapit ka sa Kanya, manalig ka sa Kanya. Hallelujah. Purihin natin ang mahal ng Panginoon. Hallelujah. Master Jesus, hallelujah. Sa pagsubok may kapal, nasa isip lamang. Ang karugan, hallelujah, hallelujah. Magpuri na tayo sa mahal ng Panginoon. Asahan mo na ngayon ang sagot sa iyong problema. Ang ating mahal ng Panginoon, ang sagot sa iyong karamdaman, ang ating dakilang Diyos, ang sagot sa iyong panalangin, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. O nasa isip lamang ang karugan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Wow. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, nasa isip lamang ang nasa isip lamang. Hallelujah. Ang purihin ang ating dakilang Diyos. Thank you so much, Lord Jesus. We love you so much. There's Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, patuloy tayong makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Sa aming mga mahal na bisita, purihin ang ating mahal na Panginoon. Merong layunin ng ating dakilang Diyos. Bakit po kayo naparito? Dahil ibig ng ating mahal na Panginoon, ang inyong hinaing at dalangin ay abutin ng ating dakilang Diyos. Hindi disgrasya ang iyong pagparito, kundi ito'y grasya ng ating dakilang Diyos. Kayo pinagpalang malapay na alam ko mo, naghahanap kayo ng katotohanan. Naghahanap kayo ng kagalingan sa inyong kalamdaman, kalutasan sa inyong mga problema. Nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Tunay na pastor, tao ng Diyos, ang nangunguna sa banal na ministeryo ito. Kaya sa aming mga bisita, ngayon pa lang, angkinin nyo na.
Pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon. Bibigyan katugunan ng ating dakilang Diyos ang inyong mga panalangin sa ating pinakamamahal na Jesus. Muli po may 4 na reglamento ng kaligtasan, susi ng kaligtasan, maging sa aming live webcast viewers. Unang-una po ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Sabi ng Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ngunit ang sumampalatayang may Diyos sa tagapagbigay ganti na sa Kanya ay nagsisihanap. Kaya kami lahat na nakikita nyo rito, aming mga bisita, lahat kami na nampalataya, pinaghimalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabagat kami nanampalataya sa Diyos na buhay, walang ibang ating pinakamamahal na Jesus. Pangalawa, ang reklamento ng kaligtasan, mga Diyos na pagsisisi. Sabagat sabi ng Roma sa 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at yan din po ang nagiging hadlang kung bakit hindi dinidinig ng Diyos ang panalangin dahil po sa kasalanan. Kayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, mga Diyos na pagsisisi, godly repentance, yung totally pagsuko natin sa ating malupay, pagsisisi natin sa ating mga kasalanan, at hindi na natin babalikan pa. Tayo na ilalakad sa katwirang kalooban ng Diyos, yan ang godly repentance. Pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Acts 2:38, mga minamahal, magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Take note po, wala pong nilagay sa Biblia, sa banal na kasulatan, kapag nagpabautismo ka, nagpalit ka ng relihiyon. Ang nakalagay, sa ikapapatawad ng iyong kasalanan at makapasok ka sa kaharian ng langit. Amen? Praise the Lord. Pang-apat po na reklamento kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Yun nakita nyo po nag-iiyakan, mga kapatiran, mga beloved choir, yan po ay kapuspusan, bautismo sa Espiritu Santo. Sabi ng Roma 8:9, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Ngunit ang pinananahan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Jesus, sila ang mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinagpala ang ating beloved nanay, o kanina pa umiiyak. Praise the Lord. Talagang natanggap niya ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kindly po, pakitaas po ang ating dalawang kamay bilang pagpapakumbaba at pagsuko sa ating pinakamamahal na Jesus. Mula sa inyong puso, sumunod po kayo sa panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Ganun din po sa ating mga live webcast viewers. Sabihin niyo po, pinakamamahal na Jesus, narito po ako, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ko. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan, at ikaw na po ang maghari sa akin mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabihin niyo po, Amen. Manatili nakatas ang inyong mga kamay. Kami po'y sama-samang manalangin through the leading prayer of our beloved and noble Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, aming pinakamamahal na Jesus, sa lahat ng aming mga mahal na bisita, live webcast viewers na tumanggap sa hapong ito. Dakilang Diyos, igawad mo po ang kapatawaran sa kanila. Kaabagan mo sila, pagpalain mo sila. Ipakita mo ang himala sa kanilang buhay na ikaw ang Diyos sa buhay na aming pinaglilingkuran. Iligtas mo sila sa punang kalaman sa buhay. Isulat mo ang pangalan nila sa aklat ng buhay, dakilang Diyos. Sila po'y makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God, nasa gawa niyo na po ang una at pangalawang reklamento kaligtasan. Pinagpala po, mga mamahal, ang ilan po tumanggap na po kanina ng bautismo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sa mga hindi pa po nabautismuhan, after the service pong may libro pong bautismo, hindi pong basahin yung mga damit, urgent ang kaligtasan, at lalong kikilos ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos kapag kayo po'y nabautismuhan sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po ay dadako po sa ating panalangin pangailangan. Praise the Lord. Sa mga oras na ito, patuloy tayong manampalataya, magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Sabi ng Biblia, ask what you wish and it shall be done unto you. Ano man ang hingin mo sa kanyang pangalan na may pananampalataya, ay ipagkakaloob sa iyo ng ating dakilang Diyos. At sa mga oras na ito, tayo po sama-sama manalangin sa ating mga pangailangan. Dakilang mapagpala naming Ama Diyos sa mambanal, sa mga pangyayari pangalan mo, pinakamamahal na ba Jesus, through the leading prayer of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Willis Almeida, pinakamamahal na pa Jesus, salamat po sa iyong mga banal na salita. Malapay amin na pakinggan unexpected trials na dumarating sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Bagamat dumating man sa amin ito, may dakila kang pangako, kailanman hindi mo iiwan, hindi mo pababayaan ang iyong mga anak na tumitiwala na nanampalataya sa iyong dakilang pangalan. Pinakamamahal na Jesus, patawarin mo po kami. Aming dalangin, dakilang Diyos, palakasin, patatagin, pagtibayin ang bawat isa sa amin. Malagpasan namin anumang pagsubok na dumarating sa amin, malapay noon. Alalayan mo kami, tulungan mo kami, palakasin, pagtibayin mo ang bawat isa sa amin. At lalo tigit, pala Panginoon, huwag kaming mawalay sa iyo. Hallelujah, panghawakan mo kaming matibay, dakilang Diyos. Lutasin mga problema ng iyong mga anak, pagalingin ang karamdaman, abuting ang dainga, panalangin ng bawat isa. At aming dalangin ang aming dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Willis Almeida, mabang buhay, kalakasan, biyat, pagpapalay, pag-alam mo sa aming malapastor and their beloved children. Pagpalain mo kaming lahat sa hapong ito, sa mga pangyayari pangalan ni Jesus. Itong samot panalangin, amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po'y dadako sa masiling pagpapalayas ng karamdaman, problema, gawa ng kaaway. Ipatong po natin ang isang kamay sa ating ulo at isang kamay sa parte ng karamdaman. Kung mabibigat na problema, dalawang kamay, taas. Sabi natin, di mo yung problema, gawa ng kaaway, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, isipin po natin ang ating dearly beloved and honorable pastor na naglihad sa atin. Walang distansya sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, with power and authority, sabay-sabay natin palayasin to the leading prayer, beloved pastor, Evangelist Willis Almeida, in the mighty name of Jesus. We cast out all demons, incurable cancer, leukemia, TB, diabetes, asthma, rheuma, high blood, all cast out. In Jesus' name, pagka-paralyze, pagkalumbo, palalabo ng mata, demonyo kumusipon lang na trangkaso, cast out! In Jesus' be healed. In Jesus' name, all vices of evil, abilibid down, cast out! In Jesus' ka walang palalampalataya, hadla sa paglilingkod, palalamig, palulubaybay, cast out from us! In Jesus' name, probably so vices began. Complete healing in Jesus' name. Mga minamahal, kindly po, itaas mo natin ang ating dalawang kamay. Tayo po ay tatalon at sisigaw ng tinig ng pagtatagumpay. Revelation 19 verse 1, ang salitang hallelujah, kaligtasan, kwalatian, at kapangyarihan. Kaya walang magbibiro, mga minamahal. Sabi ng malapastor, kapag nagbiro ka masama espiritu, tatakas na lilipat sa'yo. Kaya mga minamahal, sabay-sabay po nating isigaw. Sabi ng malapastor, pag mahina ka, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Kahit ang tagal mo na sa gawain, ang karamdaman nandyan pa rin. Pero pag malakas kang sumigaw, milya-milya, tatakas na layas. Kaya sabay-sabay, 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Malakas sa malakpak para sa atin ng Diyos. For thine is the kingdom, the power, the glory to God.